Sabi nila, kapag kailangan mong tumakas, huwag kang titingin sa likod para diretso lang yung takbo. Pero kung hindi ka lilingon, paano mo malalaman kung sino ang humahabol sa'yo? Ang mahirap pa, paano kung ang humahabol sa'yo ay kayang magbalat kayo? Noong bata ako, mukhang bibig sa akin ni mama ang mga aswang. Kahit kinakapos ng hininga, sabi niya sa akin na katakot-takot ang mga nilalang na ito. Mga nilalang gaya ng tiyanak, awok, asbo, manananggal, tiktik, kapre at marami pang iba. Pero hindi ako natakot. Isang araw, hindi ako makatulog. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa isang uri ng aswang na sa kanya ko lang nalaman. Ang sabi niya, kaya ka nitong lagutan ng hininga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kilabot. Takot na takot ako noon. Binalot ko ang sarili ko sa kumot. Nakatulog agad ako matapos. Paggising ko, wala na si mama. Kinuha na siya ng aswang. At ngayon, ako naman ang kinukuha niya. Kaya ko namang tumakbo. Pero sana ko magtatago. Sinubukan kong humingi ng tulong noon. Sinabi ko sa kanila na kinuha ng aswang ang mama ko. Pero hindi sila naniwala. Pinagtawanan lang nila ako at sinabing sinungaling. Ang sabi nila, wala raw ganun. Pero alam ko ang totoo. Nandito ang aswang at lalagutan niya tayong lahat ng hininga. Sa ikalawang pagkakataon, binalot ako ng takot. Matulin siyang kumilos. Binabalot siya ng usok. At ngayon, hindi na siya nagbabalat kayo. Hindi na niya kailangan niyon. Hindi ko may paliwanag ang amoy niya. Ang alam ko lang, mapanganib siya. Sa puntong ito, alam ko na kailangan kong tumakbo. Pero di ko alam kung paano. At kung tatakbo ako, alam kong mahahabol niya pa rin ako. Pero bahala na. Tatakbo pa rin ako. Kaysa naman kunin niya rin ako kagaya ni mama. Magtatago muna ako. Sana hindi na niya ako mahanap. Ang totoo, walang lugar na magliligtas sa akin sa aswang. Pero hindi ko naman kayang tumakbo habang buhay. Hahanap ako ng paraan. Hahanap muna ako ng kakampi. Sana makahanap ako ng sandata laban sa kanya. Sana. Isa sa mga issue sa ating bansa ay ang polusyon sa hangin sa mga urban areas. Ngayong taong, may mga pagsasaliksik na nagsasaad na ang konsentrasyon ng PM2.5 o maliit na particulate matter sa ating bansa ay mas mataas ng 3 beses sa itinakdang guidelines ng World Health Organization. Sa katunayan, 32% ng kamatayan mula sa stroke at ischemic heart disease ay dulot ng air pollution. Aswang ang air pollution. Wala itong pangil o anuman. Pero lantaran at unti-unti nitong nilalagutan ng hininga ang nakararami. Kung hindi tayo kikilos, kailan